Kinben Book 6, Chapter 48. 2 minuto at 20 segundo na lang ang natitira sa laro sa pagitan ng Kalapan at Cebu. Sa paglamangan ng Kalapan ng isang puntos, ay dito na nga napatawag si Coach Melendres ng timeout. Maayos naman ang laro ng kanyang players dahil sa ginawa ni Sen kanina, kaso maayos din ang laro ng kanilang mga kalaban. Kita nga ni Coach Melendres ang pawisang mga players niya sa pagdating ng mga ito sa bench. Pero sa kabila ng pagod na nakikita niya sa mga ito, ay nakikita rin niya sa mga mata ng mga ito na masaya silang naglalaro na kalaban ang isang malakas na team na kagaya ng Kalapan. Hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari sa larong ito, pero ayos na rin daw ito kasi dito niya makikita kung gaano na nga ba kalakas ang kanyang team. Kung hindi sila mananalo rito, paano pa raw kapag nakaharap nila ang mga malalakas na teams na tumalo sa kanila noong isang taon. Kinuha na nga ni Coach Melendres ang kanyang board at kumuha ng marker. Dito nga ay makikitang umupo na siya sa maliit na silyang ibinigay ng isa niyang assistant at pagkatapos nito ay pinatingin na niya sa kanyang mga players ang kanyang taktikang gagamitin upang sila ang makakuha ng momentum sa crucial minutes ng larong ito. Pasimple namang napatingin si Coach Cervantes sa team ng Cebu at nakita niyang gumagamit ng board si Melendres. Kailangan ko munang makita ang gagawin nila, sabi nga ni Isaiah sa kanyang sarili. Pagkatapos nga nito ay napatingin na siya sa pawisan niyang mga players. Mag-setup kayo ng play kay Marlon, siya ang papa-score natin, sabi nga ni Isaiah sa kanyang mga players. Si Ricky naman ay napatango at napatingin sa kanyang kuya Marlon. Hindi natin sasayangin ang ganda ng laro ni Marlon. Marlon, sa oras na mag-focus sa iyo ang depensa, alam mo na ang gagawin. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at tumango naman agad si Marlon na makikitang hawak ang kanyang tubigan. Kasunod nga rin noon ay ang pagsilbato ng referee dahil ang timeout ay tapos na. Nagsitayuan na nga ang mga players na maglalaro at bago sila pumasok ay napasigaw pa ang magkabilang panig para mas lalo silang maging malakas ang kumpiyansa. Kasabay nga rin ito ay ang pag-iingay ng Cebu fans na sinabayan din ng mga manonood na gustong manalo ang Kalapan City. Ipinasa na nga ni Fajardo ang bola kay Chua at kasunod nito ay ang pagsabay nila sa pagpunta sa side nila. Si Ricky nga nang dumating ay biglang hinarangan ni Fajardo at nang makita ito ni Marlon ay agad siyang tumakbo kay Chua na bigla namang ibinato ang bola sa sahig. Doon na nga mabilis na naganap ang pick and roll play nila. Si Fajardo naman ay mabilis na pinatalbog ang bola. Mabilis din nga niyang hinawakan ng bola gamit ang kanyang kamay at agad din itinaas upang hindi siya maistilan ni Mendez. Kasunod nga nito ay siya rin pagtalo ni Fajardo palapit sa basket. Napaseryoso naman si Ricky dahil wala na siyang magagawa sa ganitong bagay. Kaso hindi itinira ni Fajardo ang bola dahil biglang lumampas sa kanila si Chua at isang extra pass pa rin nga ang ginawa nito na ikinaseryoso ni Ricky. Si Ricky naman ay gagalaw na sana para mahabol pa si Chua kaso tumangga muli siya kay Fajardo. Kasunod nga noon ay makikita rin ang paglampas ni Magbuo na balak pa nga muling pigilan si Chua. Ngunit sa pagtalo ni Steve ay doon na nga isang extra pass pa ang kanyang ginawa dahil mula sa kaliwa nila ay dumating bigla si Wanabia na nakawala kay Romero nang bigyan ito ni Yulo ng screen. Si Ibanez naman ay mabilis na humabol kaso nang tatalo na si Wanabia ay bigla itong umatras at naging si Magbuo ay napahabol doon dahil sa ganda ng spacing na nagawa nito. Sa paglapit nga ng dalawa roon ay makikita naman ang pagseryoso ni Coach Isaiah dahil si Ricky ang naiwan kina Chua at Fajardo. Isang setup, sabi nga ni Isaiah at napaseryoso na lang sina Magbuo at Ibanez nang ang bola ay lumampas pa sa kanilang dalawa. Isang extra pass pa ang binitawan ni Wanabia at sa pagsambot ni Chua ay siya rin pagtalang niya sa bola pataas. Si Ricky naman na susubukan pang pigilan iyon ay wala na nga nagawa nang bumulusok na rin pataas si Fajardo. Kasunod nga ng pagsambot nito sa bola ay ang kanyang pagdakdak sa harapan ni Mendez na wala nang nagawa kundi ang saluhin ang katawan ng center ng Cebu. Napaatras si Ricky at kasabay rin noon ay ang pagsilbato ng referee. Natawagan pa nga si Mendez ng foul at kasabay nga noon ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng mga players ng Cebu mula sa bench. Paglapag nga ni Fajardo ay isang malakas na apiran din ang ginawa nila ni Steve sa tapat ng nakaupo sa sahig ng court na si Mendez. Sina Maki at Carlo nga ay napatakbo nga kaagad dito upang tulungang tumayo. Pasimple pa ngang pinagpaga ni Ricky ang kanyang puwetan matapos iyon
At pagkatapos noon ay napahinga rin siya ng malalim at napahaplos sa kanyang dibdib. Tinamaan siya ng tuhod ni Fajardo at para siyang sinuntok dahil doon. Kaya mo pa? Tanungan ni Maki na napatingin nga sa naglakad na papunta sa free throw area na si Fajardo. Tumango naman si Ricky at pasimple nga muli siyang huminga ng malalim. Si Coach Melendres nga ay napangiti na lang dahil tagumpay ang play na ginawa ng kanyang mga players at si Mendez pa rin ang kanilang pupuntiryahin hanggang sa hindi na nito kaya pang maglaro. Pisikala na lang ang naisip kong paraan para masira ang laro mo. Kung sa may basket ka namin naatakihin, hindi ka pwedeng basta umiwas sa play na gagawin ni Steve. Wika nga sa sarili ni Coach Melendres at ngayon nga ay makikita na si Fajardo sa free throw area. Napatingin pa nga ito kay Yulo at kay Magbanwa. Alam na nga rin ni Marlon na malaki ang chance na magmintis ang free throw ni Fajardo kung kaya inihanda na niya ang kanyang sarili para sa rebound. Mula naman sa likuran ni Fajardo ay makikita ang pasimpleng pagtingin ni na Joseph at Steve kay Mendez. Sigurado ako nasaktan ng isang ito sa ginawa ni Kuya Jun. Sabi nga ni Steve sa sarili na ngayon ay napahanda na sa pagbitaw ng bonus shot ng kanyang kakampi. Pinakawalan nga ni Fajardo ang bola. At kasunod noon ay ang biglang pag-iwas ni na Magbanwa at Yulo sa screen na gagawin ni na Magbuo at Ibanez. Sumablay nga ang tira ni Fajardo at kasabay noon ay ang pagtalo ng dalawang manlalaro ng Kalapan. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso nang si Yulo ay tumalon din at nang makukuha na ni Magbuo ang bola ay pinalo nito ito pababa. Napaseryoso si Marlon dahil sa nangyari at kasunod naman noon ay ang pagdating ni Dre para sambutin ang bola, kaso bigla itong napalo ng isa pang kalaban mula sa kanyang likuran, si Steve Chua ito. Hinila agad ni Chua ang dribble doon at sa paglapit ni Sanchez sa kanya ay bigla na lang niyang ibinato ang bola sa dulo sa corner 3-point area at doon na nga napaseryoso si Coach Isaiah dahil naroon na nga si Sen Magbanwa. Ganito ang ginawa ninyo sa amin, ako naman ang gagamit. Bulalas pa nga ni Coach Melendres na kaagad na napakuyom nang tumalo na si Magbanwa. Binitawan nga nito ang bola at sa paglapag nga ni Sen Magbanwa ay tumalikod pa ito at humarap sa crowd. Parang sinasabi nga nitong sure points iyon at doon na nga rin narinig ng marami ang paghalit ng bola sa basket na ikinatayo kaagad ng mga supporters nila. Magbanwa for 3! Bang! Bulalas pa nga ng commentator at doon na nga nagwala ang Cebu supporters dahil ang score ay naging 102-98. Apat na nga ang lamang ng kanilang team. Si Maki naman ay napatingin sa lumabas sa ilalim ng basket na si Magbuo at kasunod nito ay ang bigla niyang pagtakbo na ikinaseryoso ni Wanabia. Si Ricky naman ay mabilis na hinabol ni Chua. Kasunod nga noon ay ang pagbato ni Magbuo sa bola papunta sa direksyon ni Maki Romero. Si Carlo naman ay kumaripas na rin ang takbo at ganoon din si Dre. Sina Magbanwa nga at Yulo ay tumakbo na rin kaso makikitang nahuhuli sila at nagmukhang isang 4 against 2 ang mangyayari. Sa pagsambot nga ni Maki sa bola ay binigla niya ng hinto si Wanabia. Pagkatapos ng pagbalik ni Wanabia ay dito naman siya napatingin kay Maki Romero. Kaya mo kaya ako? Mahinang winika ni Joseph Wanabia at nang ipapasa na sana ni Romero ang bola ay bigla niyang hindi ito itinuloy na naging dahilan upang si Coach Melendres ay mapangiti ng marahan. May utang ka pa nga pala sa akin kanina. Sabi nga ni Maki na iginalaw-galaw ang kanyang kamay na may hawak sa bola upang pakagatin ang manlalarong nasa kanyang harapan. Tingnan natin kung mababayaran ko. Sagot naman ni Wanabia na biglang dinikitan si Romero na bigla namang umiwas sa kanya nang bigla itong kumaliwa. Sa paghabol nga niya ay kumana naman ito at sa pagsabay niya ay doon na nga siya binigla nito ng balik ng isang paa. Isang step back jumper nga ang ginawa ni Maki na ikinangiti naman ni Joseph Wanabia na biglang kumawala ang mabigat na pag-apak na sinundan niya ng todong pagtalon. Sa pagbitaw nga ni Maki sa bola ay siya rin pagngisi sa kanya ni Wanabia na buong lakas na hinampas iyon. Napakuyom na nga lang si Maki dahil sa nangyari. Naabutan pa rin niya. Gaano ba kataas ang talon nito? Tanong na nga lang ni Maki sa sarili at sa pagbulusok ng bola pababa ay agad naman itong nakuha ng dumating na si Magbanwa. Paglapag naman ni Wanabia ay bigla rin niyang nilampasan si Romero at pasimple pa niya itong binangga. Si Maki naman ay nilabanan iyon at sa pagbunggo rin niya ay bigla na lang nawala ng balanse si Wanabia na sinundan ng pagtumba at pagsilbato ng referee. Tinawagan nga ng foul si Maki Romero.
na kinabigla ni Coach Cervantes. Si Maki naman ay biglang napatingin kay Wanabia na mabilis na nilapitan ni Magbanwa. Si Chua nga ay lumapit din para tulungan itong tumayo. Napahinga naman ng malalim si Maki nang lapitan din siya ni na Carlo at Ricky. Nang mapatingin nga ito kay Wanabia ay napasabi na lang siya ng sorry. Hindi mo naman sinasadya iyon, sabi naman ni Wanabia na marahang tumalon-talon. Kasabay rin noon ang pagngiti ni Coach Melendres dahil kasama rin ito sa plano nila ang dalhin sa penalty ang Calapan City. Sa sunod na foul ay free throws na ang ibibigay sa amin ng referee. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Melendres, penalty na tayo. Sabi nga ni Coach Isaiah kasi kanina nang nakikipagsabayan sila sa Cebu ay nabigyan ng foul si Marlon at isa rin kay Sanchez. Idagdag pa nga ang nagawa ni Ricky kay Fajardo at ngayon ay ang kay Maki naman. Ang mga manonood nga na players ng ibang team ay napaseryoso rin dahil sa nangyayari at mukhang ang kaganapang ito ay pumapabor na sa Cebu. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake na sa painted area ang pagtutuunan ninyo ng pansin. Sabi pa nga ni Coach Melendres at nang mapatingin sa kanya si Chua ay napatango agad ito. Sina Fajardo nga at Yulo ay napahanda na kaagad. Sa pagbato nga ni Magbanwa ng bola kay Chua ay bigla agad itong lumayo kay Ricky Mendez. Ginagamit nga ng ayos ng Cebu ang oras nila dahil lamang sila. Dito na nga rin napatakbo si Fajardo at nang bumangga sa kanya si Mendez ay isa kaagad switching ang naganap. Kasunod din noon ay ang agad na pagtakbo ni Fajardo dahil may advantage siya kay Mendez. Pagkasambot nga niya sa bola ay itinaas na niya lang ito at mula sa corner ay naroon na nga si Magbanwa. Kasunod nga noon ay ang pagtakbo ni Yulo at binigyan ito ng screen si Wanabia para maiwan si Romero. Si Carlo nga ay napahabol doon at nang makita naman ni Fajardo si Chua ay bigla niyang ipinasa rito ang bola. Pagkatapos nga noon ay bigla niyang sinandalan si Mendez sa may painted area. Napaseryoso nga ang marami nang bumalik kay Fajardo ang bola. Kasunod nga rin noon ay ang pagposte nito kay Mendez na kitang kita na hindi siya magawang masabayan. Si Ricky naman ay nagdilim ang paningin at biglang nagbigay ng foul kay Fajardo. Nang mangyari naman iyon ay sandaling napaseryoso sina Isaiah at Jason mula sa kanilang bench. Napailing na lang silang dalawa sa ginawa ni Mendez dahil ang pagbibigay ng foul sa sentro ng kalaban ay isang napakatalinong paraan para pahintuin ng oras. Ang mga players nga ng Cebu ay napatingin na lang kay Mendez at si Fajardo ay marahang napakuyom dahil sa paglampas nito sa kanya ay alam na alam niyang sinadya nito ito. Tama ang ginawa ni Mendez. Hindi lang skills ang mayroon ng isang ito, pati utak. Mahinang wika naman ni Russell Javier at si Lionel nga ay napangiti na lang dahil hindi pa sure na talo ang Calapan sa pagkakataong ito. Dahil kahit nasa penalty na sila ay may pwede pa silang gawin na pwedeng ikatalo ng Cebu. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.